Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo naroroon ang mga Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. Miyerkules tayo ngayon na 25 ng Marso 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM nagdeklara na ng State of National Emergency. Kamara nilagdaan ang mga panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulong BBM na suspindihin ang excise tax. 27 bus operators tumanggap ng tig 10,000 fuel subsidy. BP Inday Sara hindi dadalo sa hearing ng kanyang impeachment ngayong araw. Pangulong BBM inatasan naman ng DPWH madaliin ang pagpapatayo ng permanenteng tulay sa Agno, Pangasinan. Mas mainit na panahon iiral sa malaking bahagi ng bansa sa pagsisimula ng dry season. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita. Nagsimula nang maramdaman ang malinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa kasabay ng pagsisimula ng dry season o panahon ng tag-init. Ayon kay Grace Castañeda ng Pag-asa, asahan ang patuloy na pagtaas ng temperatura, magdadala ito ng maalinsangan at mainit na panahon sa mga susunod na araw. Batay sa latest bulletin ng Pag-asa, makararanas sa mahinang pag-ulan ngayong araw ang mga lalawigan ng Albay, Catanduanes, Northern Samar, Sorsogon, epekto naman ng Easterlies. Diyos marahay nga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Asahan naman ang malinsangang panahon na may maulap na kalangitan ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Sinabi ni Castañeda, posibleng umabot ng 41 degrees Celsius o extreme caution level ang heat index sa Catarman, Northern Samar ngayong araw, habang nasa 40 degrees naman ang temperatura sa Zamboanga City at Cotabato City. Ang pagkakalantad sa extreme caution level heat index na mula sa 33 hanggang 41 degrees Celsius ay maaaring magresulta sa heat cramps at exhaustion. Ang patuloy na pagkalantad sa ilalim ng extreme caution level ay maaaring humantong naman sa heat stroke. Buenos dias, Zamboanga! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Oroquieta City. Magandang umaga po sa mga Pilipino na nandyan po naman sa Taipei, Taiwan, sa Macau at sa Hong Kong. Nag-iingat ang Pag-asa ang publiko. Ngayong opisyal nang nagsimula ang panahon ng tag-init kasunod ng pagtatapos ng anihan o amihan. Ayon sa Pag-asa, minomonitor nila ang init na nararanasan ng katawan sa pamamagitan ng heat index. Para sa caution level, 27 hanggang 32 degrees Celsius, ang mahabang exposure sa araw o ang physical activity sa labas ay maaaring magdulot ng fatigue at ng heat cramps. Para naman sa extreme caution, yung 33 hanggang 41 degrees Celsius at ng heat cramps at heat exhaustion ang maaaring magresulta sa heat stroke. Samantala, high risk of heat cramps, heat exhaustion at heat stroke naman ang bantandala ng danger level na 42 hanggang 51 degrees Celsius. Habang ang severe risk of heat stroke ay dala naman ng extreme danger level na 52 degrees hanggang 53 degrees Celsius pataas. Nako, para ka nang nilalagnat talaga nun. Paalala ng Pag-asa, limitahan ang paglabas lalong-lalo na sa mga oras na tirik ang araw, uminom na maraming tubig, magsuot ng light-colored na mga damit at gumamit ng payong o sombrero kung lalabas. Sabi ng Pag-asa, maaaring bisitahin ang kanilang website para sa updated heat index monitoring na magtatagal mula Marso hanggang
Hunyo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat sa mga taga San Mateo, Isabela. Mga misis, may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw to may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Yan naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Idineklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang State of National Emergency sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim ng Executive Order number 110, sinabi ng Pangulo na may bantana sa supply at katatagan ng enerhiya sa bansa. Ito'y makalipas ang ilang araw na pagsasabing wala pa tayong krisis na nararanasan. Sa wakas, umamin din ang Malacanang. Ayon sa Department of Energy, maaaring maapektuhan ang power supply kung magpapatuloy ang krisis sa langis. Dahil dito inatasan ang Department of Energy na magpatupad ng mga hakbang tulad ng fuel optimization at load adjustments upang makatipid ng konsumo sa enerhiya. Maigpit ding babantayan ang mga negosyante laban sa hoarding at overpricing ng mga produktong petrolyo. Pero sa kabila ng naturang deklarasyon ng State of National Emergency, hindi pa rin nagpatawag ng pulong ng National Security Council ang Pangulo. Siguro sabi ho ng Presidente, ano bang maibibigay sa ating mga suhestyon ng mga elders natin, katulad ng mga nakalipas na mga Pangulo, mga nakalipas na Vice Presidente. Mas magagaling yung kanyang mga tao Magandang umaga, Pilipinas! Hinihintay pa ng Bureau of Customs ang desisyon ng gobyerno kaugnay ng panukalang batas na magbibigay ng otorisasyon sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pansamantalang suspindihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito'y matapos pagtibay ng Kamara ang Senate Bill 1982 o ang bersyon ng Senado na nagsasabi o sa nasabing panukala na naglalayong maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Dulot naman ang nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Kapanayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, naghihintay lamang sila at wala pa silang update tungkol dito. Inihintay din po namin wala po kaming advance information doon. Sinusuri po talaga nila yan. Kumpleto po ang team ni Pangulong Bongbong Marcos, of course, para alamin po nila alin po yung talagang higit na makakatulong po sa bansa. So kami lang po ay naghihintay po ng decision po nila. Magandang umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 4, binatikos naman ni Senator Loren Legarda ang administrasyon ng Pangulong BBM kaugnay ng umano'y hindi malinaw na posisyon sa panukalang pagsuspende ng excise tax sa petrolyo. Sa pagdinig ng Senado, binigyan diin ni Legarda ang ginawang agarang pagpasa ng Kongreso sa nasabing panukala matapos sertipikahang urgent ng Presidente. Pero matapos nilang aprubahan ito ng walang tulugan, wala namang aksyong ginagawa ang administrasyon. Iginit pa ng Senadora tilang taliwas ang naging pahayag ng ehekutibo mula sa pagturing na urgent ng suspensyon ng excise tax hanggang sa pag-atubiling aksyonan matapos itong maipasa. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa. Tapos, pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. Inalambag din ni Senator Loren Legarda ang bawat ahensya ng gobyerno na umaksyon na. Huwag nang magmaang-maangan pa na walang krisis sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC, matapang na pinuna ni Legarda ang ehekutibo sa pagiging mabagal sa implementasyon ng mga batas para makatulong sa mga Pilipino. Iginit ng Senador, kailangang aminin muna ng gobyerno na nasa krisis ng bansa upang umaksyon at maagapan ang mas malalapang epekto ng sigalot sa Middle East. We must first admit
that there is a crisis, for us, for all of us, to act with urgency. Each agency represented here must act as if we are in a crisis, because we are in a crisis. Anybody who says, chill lang tayo, wala namang krisis. If we do not admit that there's a crisis in the Middle East affecting our OFWs and their families, affecting the prices of our petroleum products, energy, food prices, transport, and displacing millions of Filipinos, the agencies will not act. Maganda umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Aga-aga, mainit ulo nyo. Arito na muna tayo. Mamigyan na lang muna tayo ng pera. Kasama na po ng grupo ng Pride Detergent, ang tropang pogi ni Sherwin Alparo. Nandyan sila ngayon sa Kamuning, Quezon City. Wala si Sherwin. Si Don Carlos sa mga kasama. Sige. Kasama ni Don Carlos ang tropang pogi ng Pride Detergent dyan sa Kamuning, Quezon City. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay emergency. Ayan, national state of emergency. Ayan, emergency. Sabing wala nga daw tayong krisis. May kayo naman, meron na daw, inamin na ng Malacanang. Nasa krisis na tayo. Kasi ang ating supply ng LPG ay good for 25 days na lang. Ayan. At sa Mindanao ho, nagmahal na ang uling. Nagmahal ng uling. Tsaka sabi mo, mabuti ho sa mga probinsya, pwede pang gatong, yung mga kahoy-kahoy, di ba? Ayan. Pero nagmahal na daw po ang uling. Maganda umaga, Pilipinas! Binabalangkas na ng Department of Agriculture ang mahakbang kung paano naman may hatid ang pautang sa agrikultura, mailarga ang digital lending system para mabilis na makarating sa mga magsasaka, mga mangingisda at maliliit na negosyante, kalimitan na sa panahon na kinakailangan nilang kapital para sa pagtatanim, anihan o pagpapalawak ng produksyon. Ang pag-overhaul sa pangunguna ng Agriculture Credit Policy Council ay sa pamamagitan ng dalawang pangunahing paraan. Una, yung Credit Fund Line Facility na magpapabilis sa pagpapalabas ng pondo sa mga pagpapautang. Ang isa naman ay ang Agri Credit e-Portal 2.0, isang digital platform na dinisenyo para gawing simple ang proseso mula sa application hanggang sa approval, pagpapalabas ang kabuuang halaga ng pera, monitoring sa paggamit ng pondo at pangkalahatang program monitoring. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., pinasimple ng ahensyang proseso sa pagpapahiram bilang tugon sa napakatagal ng reklamo ng mga magsasaka, kabilang ang mga nagtatanim ng high-value crops tulad ng sibuyas. Dahil sa dami ng dokumentong kakailanganin na itinatakda ng mga nagpapautang, na kadalasan ay nagpapabagal naman sa pag-aproba ng mga uutangin. Target ng reforma na patuloy na paghina o palakasin ang humihinang rural finance, kung saan hindi magtugma ang timing kung kailan kailangan ng magsasaka ang kapital at kung kailan darating ang pautang. Kadalasan, ang delay sa burokrasya nagiging dahilan ng nahuhuli ang production cycle, na nagiging dahilan naman para maapektuhan ang productivity ng mga sakahan. Sa ilalim ng Credit Fund Line Program, ang pondo ng pautang ay mabilis na ipapasa sa partner lending conduits tulad ng rural banks, cooperative banks at non-government organization na magsisilbing frontline lenders sa mga komunidad ng pagsasaka at pangingisda. Maganda umaga, Pilipinas! Total, pag-uusapan na lamang din ho natin ang pagsasaka. Alam ba ninyo na mas masustansya pala ang luya kung ito ay hahayaan natin gamitin ng may balat? Kasi mas marami daw pong nutritional benefits yung balat ng luya kaysa laman ito. Batay sa pinakabagong pananaliksik, ang balat ng luya ang siyang nagtataglay ng pinakamataas na konsentrasyon ng gingerols at sugarols na mga compound na nagsisilbing pangunahing depensa ng halaman laban sa mikrobyo sa lupa. Dahil dito,
Ang mga paghahanda ng luya na hindi binalatan ay napatunayang mas epektibo sa mga clinical trial para sa mas mabilis na paghupa ng pagkahilo dahil ang gingerol sa balat ay humaharang sa COX-2, inflammatory enzyme, katulad din ng mekanismo ng gamot na ibuprofen, ngunit walang masamang epekto sa bato o kidney o kahit sa puso. Hindi na katulad ng mga pain reliever sa butika. Ang luya ay hindi nagdudulot ng pinsala sa tiyan o yung tinatawag na gastrointestinal damage. Pinatunayan din sa mga pag-aaral mula sa University of Michigan na yung unpeeled ginger extract, yung piniga na luya na may kasamang balat, ay nagpakita ng mas mataas na anti-inflammatory activity sa mga cell culture studies katulad ng kung ikukumpara sa binalatang luya. Sa madaling salita, ang pagbabalat pala ng luya ay hindi lamang usaping sining sa pagluluto, kundi pagtatapon din ng pinakamahalagang bahagi ng luya na siyang gamot na galing sa kalikasan. Ayun. Kaya dapat pala pag ginagamit natin ang luya, hugasan lang na mabuti, huwag nyo nang balatan. Magandang umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis. Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. 23, makalipas ang alas 4 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, Ma'am Teresa Lumokso, dyan po sa Negros Occidental, may aga. Ayan, at ay, kay Ma'am Evan lang, dyan po sa Las Vegas, good morning. Sa mga may importanteng lakad, huwag din kalimutan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At magandang umaga sa mga kumadrona. Muli ang ating paalala, yung pong 27th National Assembly o National General Assembly of Midwives. Hindi lamang ito para sa mga miyembro ng Philippine League of Government and Private Midwives Incorporated, kundi para sa lahat ng mga kumadrona. Ang tema po ay Midwives as Health Service Providers Amidst Adversity. Ito po'y gaganapin April 15 to 17 sa The Forum, Philippine International Convention Center dito po sa Pasay City. Ayon po kay Asek Cecil Bangka Santos, para ho sa mga lalahok, ito po'y applied for CPD units. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa 0956-196-6050 o dili kaya mag-email po kayo sa plgpmi at plgpmi.com o dili kayo tumawag din sa 0915-855-1119. 16 anyos na dalagita natagpong patay matapos malasing sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntik ni mo, Jun. Mayong butag usab Kuyang Angel, patay na matagpuan ng isang 16 anyos na dalagita matapos itong malasing. Ayon sa report ng kapulisan sa Kalinan District, Davao City, nadiskubre ang biktima na wala ng buhay bandang alas 6 ng umaga, Marso 22, 2026 sa loob ng isang bahay sa Purok Lanzones, Barangay Saloy. Kasalukuyan nakaburo lang kanyang labi sa isang pulinarya sa Barangay Kalinan, Poblasyon, Davao City. Ayon sa witness, sinubukan pa nitong gisingin ang biktima upang mag-almusal, ngunit hindi na ito
ito gumagalaw at tumugon. Agad itong ipinaalam sa mga kaanak at sa barangay na nagkumpirma na wala na itong buhay. Sa investigasyon, lumabas na isang araw bago ang insidente ay nagpunta ang biktima kasama ang 5 iba pa sa Bantos River kung saan sila naligo at uminom ng alak. Napag-alaman na labis ang kalasingan ng dalagita at nagtamo pa ng ilang sugat matapos paulit-ulit itong matumba habang pauwi. Pagdating sa bahay, inalagaan pa ito ng kanyang pinsan at pinatulog sa kwarto. Kinabukasan, doon na nadiskubre na wala na itong buhay. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang insaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Dito nga muna tayo sa good news. Puro negatibo yung balitang nakakarating sa atin. Mamigay muna tayo ng pera. Ito na, si Don Carlos. Don Carlos, good morning. Call Angel, magandang umaga Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa Quezon City kung saan hindi na tayo naghanap kasi inabangan ang DZRH. Ganun? Tutok na tutok si tatay. Oo, Kuya Angel, tutok na tutok si tatay. Tatay, ano po ang pangalan? Isidro Bilon po. Sir. Oo. Ano pangalan ni tatay? Isidro Bilon po. Isidre? Isidro. Isidro. Si Tatay Sid pala ito. Tatay Sid, taga Pangasinan kayo. Opo. Oh, masantos siya kabasan. Sir. Oo. May tanong ako sa inyo. Tayo lang naman nagkakarinigan. Pogi ba si Don Carlos? Hindi makapagsalita si tatay. Tay, gwapo ba si Don Carlos? Opo, gwapo po. Talaga, hindi nyo binobola. Hindi po. Hindi, kahit naman sabihin nyo hindi, magbibigay pa rin ng 1,000 yan eh. Yung totoo lang. Sige. Don, nabola mo. Sige. Sige na. Pero akong pagpipit. Pinakabahan siya akong Angel. Tatay Isidro, chill lang po. Isang tanong. Sino po ang paborito niyong announcer sa DZRH? Ang ino po uminis po. Ayun, dahil favorite niyo si Kong Angel, bigyan niya ng 1,000 Bakit ka na monitor natin? Parang dito lang sa akin to. Parang, yan. Ayan. Sige. Ano pa ibibigyan natin premyo, Don? Ay, sunod-sunod na natin. Kuya, ano po ang word of the day natin ngayon? Emergency po. Dahil ako mga word of the day, ibigay na natin ang DZRH Medium Components at sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH, ang lagang Astron, ang lagang maaasahan. Ibigay na rin natin ang Malacash Food Grocery mula sa ACS at DZRH. At syempre, ang pinakabago, pinakamabango at pinakamabigat na Pride Detergent with Fabric Conditioner, Korean Stain-Away Formula with Stain-Away Formula. 2 kilo na yan, Tatay Isidro, kaya kahit ang daming labahin, pwede yan. At syempre, hindi mo na kailangan laban ang ating DZRH t-shirt kasi pwede mo na isuot yan, Tatay Isidro. Salamat po. Walang anuman. Salamat po. Sir, ayun o, palm muna eh. Tatay Sid, ingat kayo ha. Biyayan, binigay niyo sa akin. Ang aga ng Merkulis. Ayan, sige. Ingat mo lagi tayo ha. Sige, si Tatay Sid. Yes po. Sige. Don. Congratulations, Tatay Isidro. Kaya naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH Malacash promo at sama pa rin ang Pride Detergent. Ako po si Don Carlos para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo! Magandang umaga din po sa mga taga Mugpug, Marinduque at mga taga Kidapawan City. Good morning ho sa inyong lahat ha. Ayan. Ito. Pakibati ng good morning sina Diana Ku,
John Michael Ku ng Marinduqueños Lechon Manok. Galing po kay Dr. Maan Mendoza at Mayor Seno Mendoza ng Talisay, Batangas. Good morning. Uy, speaking of Mayor Mendoza, birthday niya ho bukas. Ano ha? Happy birthday kay Dr. Seno Mendoza at advance happy birthday pala kasi bukas pa. Ang may birthday ngayon si Giselle Ricaport. Ang birthday ni Giselle ngayon? Wala naman ako, hindi naman siguro totoo yan, ang birthday ni Giselle. Si Giselle, pagka birthday niya, nag-treat niya ng breakfast eh. Wala pang breakfast hanggang ngayon eh. Magtitreat ng breakfast si Giselle? Hindi niya birthday. Ano problema mo, Malo? Birthday leave sana eh. Nag-birthday leave. Madaya talaga, no ha? Oo, siya. Sige, sagot na lang daw ni Malo Cabral. Ayan, nagbe-birthday din ngayon. Ang pinsan ko, si Nate Barreto. Nate, si Nathaniel Barreto. Ayan, nagdiriwang din po ng kanyang birthday. Maganda umaga, Pilipinas! At congratulations naman kay Dr. Ruby Cristobal, si Doc Ruby, yung ating pong kasama dito sa DZRH pagkalinggo sa Radyo Henyo, ay kinilala ng anong grupo nga itong nagbigay ho ng parangal kay Dr. Ruby Cristobal. Kinilala ho siya, sandali, hinahanap ko dito ha. Hindi ko mabasa, layo eh. Yun University of Santo Tomas College of Science, STS Summit 2026. Kinilala si Dr. Ruby bilang isa sa mga Science Communication Awardees. Congratulations, Dr. Ruby Cristobal. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:34, mahigit sa 100 contract service personnel ng Bureau of Customs ang formal nang itinalaga sa mga regular na posisyon ng ahensya. Congratulations! Pinaunahan ni Customs Commissioner Adriano Pomoceno ang pananumpa sa katungkulan ng kabuuang 234 na mga bago at na-promote na mga empleyado kung saan 110 ay dating mga kontraktal na empleyado magiging permanente na sa serbisyo. Ayon kay Napupuseno, ang nasabing hakbang ay pagkilala sa dedikasyon ng mga empleyadong matagal nang nagsisilbi sa Bureau of Customs at bahagi ang inisyatiba ng mas malawak na reforma sa kawanihan. Layunin din itong mabigyan ng mga manggagawa sa loob ng ahensya ng mas malinaw na oportunidad para sa pag-unlad ng kanilang karir sa gobyerno. Congratulations sa mga bagong promote! Ipinagutos naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pagpapatayo ng permanenteng tulay sa Barangay San Juan, Agno, Pangasinan. Patay na rin sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Personal na binisita ni Secretary Dizon ang lugar noong March 23 upang inspeksyonin ang sitwasyon matapos gumuho ang hanging bridge noong nakaraang taon bunsod ng magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong. Ayon kay Dizon, malinaw ang utos ng Pangulo, bilisan ang pagpapatayo ng permanenteng tulay sa Barangay San Juan, kapalit ng gumuhong tulay na kawayan upang matiyak ang ligtas na tawiran, gayon din ang maayos na transportasyon ng mga kalakal mula sa bayan ng Burgos patungong Agno. Sinabi pa ng kalihim na pag-aaralan din nila ang disenyo ng tulay upang madaanan ito ng mga four-wheel vehicle. So magana, inanod na siya. Yes, sir. Kasi lumaki tubig dito. Utos kasi ni Presidente, asikasuhin ko yung mga ganito, gago na yung mga bata, kawawa. Ay, upo talaga yung mga maliliit. Sinadya ko na pumunta dito kasi alam mo itong mga hanging bridge na to, ito yung nakakaligtaan na eh. Ang problema, hindi natin nararamdaman na napaka-importante ito sa mga kababayan natin dito. May patay, Oo. ibabangka po nila yung patay noon, wala pang tulay. Tay, kamusta ka? Ayusin natin to, Tay. Salamat po. Gagawa tayo ng permanente pero hindi na siya hanging bridge. Supported bridge na. Baka pwedeng laparan ng konti para baka pwedeng dumaan kahit na paisa-isa pa dagadagawang four-wheel. Marami din pagang mga kalakal, yung mga produkto na kailangan nilang i-deliver mula Burgos papuntang Agno. Yung epekto nito sa buhay ng mga kababayan natin dito napakalaki. Start na yung construction this year. Maganda umaga, Pilipinas! 20 pesos per kilo na bigas, mabibili na rin sa Limay Kadiwa Store sa Limay, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Para sa mga residente ng Limay, Bataan, mayroon na ulit na bigas na mabibili sa halagang 20 ang kilo. Para sa mga vulnerable sector gaya ng 4Ps, senior citizen, PWD, solo parents, mangingisda at magsasaka.
Mabibili ito sa Kadiwa Store sa Limay Park sa Bataan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Limay Bataan, ipakita lamang ang 4-piece ID, Senior Citizen ID, PWD ID, Solo Parents ID, ID ng mangisda at ID ng magsasaka sa oras ng pagbabayad. 5 kilo lang ang pinapayagang mabili upang mas marami pa ang makinabang ng proyekto. Asahan umano na patuloy ang pamalang bayan ng Limay sa pangunguna ni Mayor Richie Jason David sa pagsasagawa ng maayos na pagpaplano, pagbuo ng mga programa at pagbibigay ng serbisyong panlipunan para sa kapakanan ng bawat Limayan. Lalo pa ngayon, napakataas na ang halaga ng gasolina. Dali ko bilang RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paawak kay Kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Motorsiklo bumangga sa likuran ng truck sa Season Pangasinan, rider patay. Detalye ng balita mula kay Aris 38 Freddy Pajardo. Masantos siya kabasan ay chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Dead on arrival sa Pusurubio Community Hospital ang 35 anyos na binata na residente ng Tara-Tara Season matapos bumangga sa likuran ng truck na minamaneho na isang 32 anyos na residente ng Barangay Kulalay, San Jose City, Nueva Ecija. Batay sa paunang ulat ni Season Chief of Police Major Jervil Rilorta, naganap ang aksidente sa National Highway ng Barangay Poblacion Central Season bandang alas 9:10 ng gabi kung saan nakasunod sa truck ang motorsiklo ng biktima at pagdating sa lugar ng aksidente biglang nagpreno ang truck dahil sa may lumikong basa na hindi agad napansin ng rider kaya bumangga ito sa likuran ng truck at dahil sa walang suot na helmet ay napuruhan ng kanyang ulo sanhi ng kanyang kamatayan. Kinonfirma ng duty physician na ang nasawi ay nasa impluwensya ng alaka. Ang truck driver ngayon nasa kustodiya ng Season Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. At para naman ho doon sa mga naghahangad ng panalo, nagbabalik na po sa linggo, March 29, ang paboritong Link Bingo event ng bayan na may kabuuang 2.9 million pesos na tax-free prizes. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, pangungunahan ng Casino Pilipino Angeles ang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Games. Lalaroin ito sa mga sangay ng Casino Pilipino sa Bacolod, Cebu Puente, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo, Tagaytay. Sabay-sabay po ang laro mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa halagang 1,000 pesos per ticket, makakakuha ang bawat kalahok ng 4 na bingo cards na pwedeng gamitin sa 10 laro. Yung first 9 games, may 100,000 pesos na premyo ang bawat laro. At yung ika-10 naman no huling round, ang nakataya ay guaranteed na 2 million must-go jackpot prize. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng programa ng PAGCOR na maghatid ng kapanapanimik ngunit responsableng game experience at mailapit din ang bingo sa mas maraming Pilipino. Sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa 0906-574-1935 o dili kayo bisitahin po ang www.casinopilipino.ph. Maganda umaga, Pilipinas! 41 na makalipas ang alas 4. Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga seafarers natin. Sa mga naglalayag ho sa mga karagatan ngayon, nakatutok sa ating programa, good morning. Sa mga Pilipino ho naman na nandyan sa Hong Kong, pabalik ng Pilipinas. Abay, kung magpapasalubong ho kayo ng imported na tsokolate, huwag na po. Kasi meron ho tayo ditong gawang lokal, but taste and looks global. Ang tinutukoy po natin ay ang brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekilidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din po ang Tangerine Chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang Tangerine Chocolate po ay 100%
gawang Pinoy. Sa tulong nga po ng DTI at saka ng DOST, ito po ay naging world class ang dating. Kaya nga po sabi ho Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bili natin o tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Ay, nawala. Ano ba yun? Bakit ba yun? Ayun. Ulitin natin. Maganda umaga, Pilipinas! Nampa Roberto Canglion sa Palaulete, tinututukan ang paglaban sa fake news. Antitali na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Tinututukan ng PNP Camp Roberto Canglion Palaulete labanan ngayon ang fake news. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Ipinangako ng general na tutuparin ito na lumabas ang katotohanan at mabigyan ng proteksyon ng publiko na ngayon nasa mundo na tayo ng digital. Ang paglaganap ng fake news ay banta sa kayusan ng publiko, seguridad at paniniwala sa mga government institutions. Itinuturing ng PNP seryosong banta ito ang mga maling impormasyon na nakakabahala sa mga tao at nakakasira ng legitimate operation ng kapulisan. Sa pag-address ng fake news, ang PNP Services patuloy nagmumonitor ng digital platforms sa pag-ugnayan sa mga partner agencies at pag-disseminate ng accurate na mga informasyon sa pamamagitan ng official channels. Pinayuhan ng PNP ang publiko na bago mag-share ng mga informasyon sa social media, i-verify muna ang pinagbulan ng informasyon mas mabuti sa PNP sources lang maniwala. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. 1.95 billion pesos na laga ng pinsala na italasan ang nangyaring sunog sa isang gusali sa Bontoc Mountain Province. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat, Romy. Tinatayang abot sa 1.7 milyong pisong halaga ang napinsala dahil sa pagsiklab ng isang sunog sa isang gusali sa Barangay Poblacion, Bontoc Mountain Province kahapon ng umaga. Batay ito sa damage assessment report ni Fire Marshal Fire Inspector Calvin Mondero na sinumiti sa Bontoc Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Isang 64 na taong gulang na babaeng senior citizen ang nakaranas ng nervous breakdown. Siya ang nanay ng isa sa mga umuukupa sa isa sa mga commercial units ng apektadong gusali. Bago mag-alas 8 ng umaga kahapon, isang concerned citizen ang nag-report sa nagaganap na sunog sa Redes Building na pagmamayari ni Rosemary Mosomos Redes. Kagad na rumisponde ang mga bumbero mula sa Bontoc Municipal Fire Station at pinagtulungang apulay ng sunog na nagsimula sa ikalimang palapag ng gusali. Nakipagtulungan din ang iba pang emergency response team sa naturang suppression operations. Ang sunog ay idineklara under control ganap na alas 8 ng umaga at fire out ganap na alas 8:06 ng umaga. Base sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa kusina sa ikalimang palapag ng gusali, partikular ang Ad Meloria Psychological Services na may 4 na silid kasama isang opisina, retail space, maid's room at palikunan. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para alamin ang pinagmula ng sunog at beripikahin ang mga pahayag ng mga individual na sangkot sa naturang insidente ng sunog. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Gina. Samantala, aabot naman ng 1 bilyong piso ang halaga ng hindi resistadong electronic cigarette o yung mga e-vape pa. Mga vape products ang nasamsam ng Bureau of Customs sa isang operasyon sa Navotas City. Nagugat ang operasyon sa intelligence report mula sa Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port. Kaugnay na hinihinala ang impaka ng vape products na hindi sumusunod sa regulatory requirement. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nasa 3,174 master boxes na mga produkto ang nasabat sa operasyon, hinihinalang misdeclared at unlawfully imported. Dahil dito ay natasan ang mga kinatawan ng warehouse na magsumite ng valid documents sa loob ng 15 days upang patunayan ang pagsunod nila sa mga regulasyon.
Sakaling mabigo, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Product Regulation Act ang may-ari at iba pang mga nasa likod ng iligal na produkto. Kinestyon naman ni Senator Risa Ontiveros sa manoy misteryosong pag-delay ng Philippine Statistics Authority sa pag-endorso ng kanselasyon ng birth certificate ng negosyanteng si Joseph C. Ayon kay Senator Risa, mismo ang PSA ang nagsabing under oath sa Committee on Justice and Human Rights na may nasilip na irregularidad sa late birth registration nitong CC. Kaya inirecommend nila sa Office of the Solicitor General ang pagkansela nito. Ganyan kinestyon ng Senadora kung bakit inabot pa ito ng 3 buwan at kailangan pa silang i-follow up bago ito tuluyang i-endorso. Paliwanag naman ng PSA Director for Legal Services na si Eliser Ambatali. Nagkaroon ng delay sa formal nilang pag-endorso sa kaso dahil sa tiniyak muna nilang kumpleto ang mga kaukulang dokumento para sa kanilang rekomendasyon. Hindi naman dito kumbinsido ang senadora at iginiit na may findings at rekomendasyon na ang PSA nang humarap ito sa komite at pagsuporta na lamang ang kinakailangang isumiteng dokumento. Babala pa ni Senator Risa ang delay sa aksyon sa mga peking civil registry cases ay may tuturing na loophole sa sistema at maaaring samantalahin ang mga individual tulad ni C. Ayun. Hindi rin na niya dapat napayagan ng PSA na makataka sa pananagutan ang mga lumalabag sa batas. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz nga muna tayo. Si Edo Manzano, masaya na sa kanyang bagong buhay pag-ibig. Hala, sino siya? Alamin natin kay Morley Alinio. Morley, good morning! Sing na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. After Vilma Santos, ang Star for All season, sinundan ito ni Marcel Soriano, ang Diamond Star. At ang sumunod, iba pang girlfriend. Ang pinaka-latest, si Cherry Pie Picache. Iyon ang inlan sa mga naging girlfriend ni Edo Manzano sa showbiz. Pero after nang hiwalayan nila ni Cherry Pie Picache, ay nagkaroon daw ng 3 pang girlfriend itong si Edo Manzano. Ang tulis! Aba, ito daw huling girlfriend nitong si Edo ay pagkaganda-ganda, matinong babae at isang CEO ng isang tech company. Kaya naman, kitang-kita daw ang pagkainlababo nitong si Edo Manzano sa bagong girlfriend. Wala pang pag-amin mula sa naturang aktor. Pero ang usap-usapan kung pag-iisipan daw yung mga kilos galaw ni Edo at nitong si Ann ay walang dudang may relasyon na ang dalawa. Well, sa totoo lang, marami naman ang nagsasabing sana raw, ito na raw na si Ann ang huling babae sa buhay ni Edo. Ay, bakit ba naiinip sila kung sino ba talaga ang pakasalan muli nito si Edo? Pero isa lang ang masasabi natin dyan. Ang tulis! Talagang ibang klase ang isang Edo Manzano. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Panibagong batch naman ng MCSSP ng 90th IB i-deploy sa 2 barangay sa Dato Hopper, Maguindanao del Sur. Yan ang ibang balita sa atin ni Jun Dimakutang Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumassalam, Brother Angel. May panibagong send-off ceremony ng mga kasundaluhan mula sa 90 Infantry Bigkis Lahi Battalion na inideploy sa Barangay Tuwayan at Barangay Labu-Labu 2 sa bayan ng Dato Hofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa 601st Infantry Brigade Information Team, ang aktibidad ay sa ilalim ng Mobile Community Support Sustainment Program o itong MCSSP na kasalukuyang ipinatutupad sa mga bayan ng Dato Piang, Dato Salibo, Sharifa Guac at Talayan na nakakaranas ngayon ng tahimik na community. Ang seremonya ay pinangunahan ni 601st Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu at 90 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Lucky Marco.
Naroon din si Dato Hofer Vice Mayor Bong Midtimbang Ampatuan na nagpahayag ng kanyang buong suporta sa programang MCSSP ng Joint Task Force Central. Anya, malaking tulong ito sa kanilang mga nasasakupang barangays na tuluyang maipatupad ang mga nakahanay na infra projects sa gitna ng mapayapang kapaligiran na pagtutulungan ng LGU, kasundaluhan at mamamayan ng Dato Hofer. Inihayag naman ni Brigadier General Catu na magpapatuloy ang MCSSP. Aasahan na kaisa at tutulong ang 601st Infantry Brigade na mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa mga bayang nasa ilalim ng MCSSP. Habang sa EOR naman ang 602nd Infantry Brigade led by Brigadier General Ricky Bunayog nananatiling mapayapa ang mga barangays ng lumupog at nabalawag na sakop ng kanilang EOR. Inihayag naman ni 6ID and JTF Central Commander Major General Jose Vladimir R. Cagara ang MCSSP ay hindi lamang umano isang operasyong military kundi isang bayanihan na aktibidad. Ang kasundaluhan ng 6ID ay kakampi umano ng mamamayan na handang tumulong hindi lamang sa panahon ng kalamidad kundi sa lahat ng oras at araw nakahandang maghatid serbisyo ang kasundaluhan ng 6ID sa mamamayang pinaglilingkuran. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun de Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. 58 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. At sabi nga po naman dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin ang benepisyo ng ultabayo. Nang habang ultabayo, ito po'y postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan ito sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ano ho? Ang katanungan ho na may kinalaman sa kalusugan, pwede niyong idulog yan. Dahil meron po tayong mga medical experts na nakastambay, willing sagutin ang inyong mga tanong, anything under the sun. Huwag lang mangungutang. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ang magandang balita ha, kung ngayon ho kayo bibili ng isang box ng ultabayo, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA FRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Problema sa Middle East, dapat aminin ng administrasyon na isa ng matinding krisis. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa RS28. Raymond, good morning. Kinastigo ni Senador Loren Legarda ang mga opisyal ng administrasyon na minamaliit ang problema sa Middle East. Sa hearing ng Ad Hoc Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT na pinamumunuan ni Senador Sherwin Gatchalian, binigyang din ni Legarda na nasa krisis na ang bansa. Kapag hindi umano inaamin ng administrasyon na nasa krisis na tayo, ay hindi kikilos ng mabilis ang mga ahensya ng pamahalaan, lalo na ng Department of Energy. Aminin man o hindi na maopisyal ang administrasyon, ay napakabagal nilang kumilos, lalo na sa panahon ng krisis. Kung meron umano isang miyembro ng kabinete na mabilis kumilos at hindi nagtatago kapag tinatawagan, ay si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa pagsisimula ng hearing ng komite kahapon ng umaga, wala doon si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy, kaya't ito ay kinastigo ng mga senador dahil sila ang nasa frontline sa problema sa Middle East dahil sa matinding pagtaas ng presyo ng langis. Humabol ito sa hearing sa hapon, ngunit nakaalis na si Senador Legarda nang dumating ang kalihim mula sa Malacanang. Narito si Senador Loren Legarda. If we do not admit that there's a crisis in the Middle East affecting our OFWs and their families, affecting the prices
of our petroleum products, energy, food prices, transport, and displacing millions of Filipinos, the agencies will not act with urgency. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Samantala, mahigit sa 4 na milyong metriko toneladang langis ang pumasok pala sa bansa mula January 1 hanggang March 20, 2026. Sa datos ng Bureau of Customs, mas mataas ito ng mahigit 315,000 metric tons ng petrolyo kumpara sa supply ng bansa sa parehong panahon noong nakarang taon. Paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ibig sabihin lamang nito, mas marami ang supply ng petrolyo ngayon 2026, kaya't wala pa rin krisis talaga sa langis sa Pilipinas kung volume ang titingnan at hindi pa dapat nagtataasan ang presyo ng krudo. Ibig sabihin, yung pong volume mismo, normal, mas marami pa nga po. Mas marami pa. Sa last year, ano? So, ang umaangat po yung presyo kung tutusin, hindi pa po dapat umangat yung presyo natin. Kaya tama naman po, wala po tayong crisis. Pagdating po sa volume po, no? Sa supply. Sa supply po. Normal po yung volume natin. Of course, tingnan mo natin mga susunod na araw at nakabantay naman po ang BOC, araw-araw po kaming naka-observa at nagre-report po sa amin ang lahat ng aming mga tauhan. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, muli po, magandang umaga. Ngayon po ay Miyerkules sa 25 na ng Marso 2026. Balik tayo sa mga balita. Maglalaan ang Department of Energy ng karagdagang 20 billion pesos na budget para sa dagdag na oil buffer stock ng bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, target nila itong gamitin sa pagbili ng 1 hanggang 2 milyong bariles ng diesel mula sa mga alternative at legitimate sources ng oil products. Ginit ni Garin sapat ang naturang bilang para sa karagdagang 5 araw na supply. Paliwanag ng kalihim, ibibenta nila ang mga ito para makalikom ng perang pambili naman ng mas maraming stock. Ang hagbangan niya ay para masigurong may mapagkukunan ng supply ng langis ang mga oil company, lalo't nagpapatuloy pa rin ang nararanasang krisis sa gitnang silangan. Bibili nga ang gobyerno ng 1 milyong bariles ng diesel bilang karagdagan sa buffer stock. Ito ay para matiyak na may matatag at hindi maubusan ng supply ng krudo habang nagpapatuloy ang sigulot sa gitnang silangan. At sa estimate nga po ng Department of Energy, aabot hanggang sa unang linggo pa ng Mayo ang oil supply ng bansa. Are we doing? We're also through PNOC. We're doing the procurement of additional buffer. Hindi po madali po magkumuha ng buffer because it is very expensive. At currently po, we are trying to purchase 1 million barrels, and that's good enough only for 1 week for the country, and that will likely cost us about more than 10 billion pesos already for just 1 week of supply. Patuloy ding naghahanap ang Department of Energy na iba pang mapagkukunan ng oil supply habang hindi pa nalulutas ang krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Secretary Garin, bagamat tiniyak ng South Korea, Japan at China ang pagdating ng mga supply ng langis, kailangan pa rin maghanap ng iba pang oil sources para matiyak ang seguridad ng enerhiya sa ating bansa. Sinabi ni Garin, nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Oil Company sa Estados Unidos, Canada at iba pang bansa sa South America para sa posibleng importation ng krudo. But we have been assured by the next delivery, but that's assuming that the things stay the same, stay the same next month. So they can assure us as far as things are how it is right now. But if things escalate and prolong, then we have to address that all over again, and that's why PNOC is trying to diversify the sourcing, like US, hopefully Canada, South America, and others. Pero yun nga, the uncertainty will always be there every next round of orders.
Target naman palakasin ng Pilipinas ang produksyon ng coal-fired power plant sa bansa. Bilang pansamantalang hakbang para mapigilan ang inaasahang malakihang pagtaas ng singil sa kuryente sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mapipilitan ang bansa na pansamantalang umasa sa uling o coal habang nagtataasan ang presyo ng petrolyo sa world market. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Energy para sa mga generation companies upang alamin kung hanggang saan ang kayang pagtaas ng kanilang kapasidad sa paglikha ng enerhiya. Bukas din na niya ang pamahalaan sa pag-angkat ng dagdag na uling mula sa Indonesia. Sa kasalukuyan, 60% ng kabuang supply ng kuryente ng Pilipinas ay umaasa pa rin sa coal-fired power plants. Ako, kaya daw yung uling sa Mindanao nagmamahala na. Si Ma'am Lori de la Cruz mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Lori, good morning. Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Patuloy pa rin ang posibilidad ng mga pagulan ngayon sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, maging sa Northern and Eastern Samar, Quezon Province dahil sa epekto ng easterlies. Ito yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At pwede rin po itong magbigay o most likely magdudulot din po ito ng mainit at manisangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng ating kapuluan ay generally good weather naman. Di ba sa mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan ang latest mula sa Pag-asa, ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, anong pinakamainit na temperatura ang inaasahan ngayon? Ang posible po ma-attain or maabot yung temperatura na init factor na 41 degrees Celsius dito. 41 degrees? Oh. Metro Manila yan? Hindi po, sir. Sa Katarman, Northern Samar po. Okay. Metro Manila naman ay 33 to 34 degrees Celsius po. Ay, mainit pa rin. Oh. Kailangan magbaon lagi ng pananggalang sa init at uminom ng tubig. Ma'am Lori, thank you. Good morning. Magandang umaga. Si Lori de la Cruz mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Pagbaon din po ng proteksyon laban sa mikrobyo, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa household use. Very effective po ang family alcohol sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH bukna sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Umapila naman si Senator Loren Legarda sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, kansilahin na muna ang hindi kinakailangang biyahe at mga party sa gitna ng tumitinding krisis sa bansa. Ayon sa Senadora, dapat na maging sensitibo ang mga opisyal ng gobyerno, itigil ang anumang luho habang naghihirap ang taong bayan dulot ng epekto ng krisis sa langis at pagkain. Ang pagtitipi o matitipid na niyang pondo ay maaaring direktang ilaan bilang ayuda sa mga pinakaapektadong sektor, partikular na sa mga magsasaka, mga mangingisda at transport sector. Sinabi ni Legarda, nararapat lamang na kumilos ang may matitipid at dapat magmalasakit ang lahat ng mga nasa sangay ng gobyerno. Na tatawagin nating I'll call a spade, luho na travel, party-party, kansilin lahat yan. At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 na magsasakat mangingisda. Lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. GMA, ABS-CBN magkukulab naman sa isang drama series. Yan ang balita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Ayaw pang kumpirmahin ng mga executives ng GMA7 at taga-ABS-CBN na rin, pero napapag-usapan na ang gagawin nilang collaboration. Isang teleserye daw ito. Ang sabi ng Senior Vice President ng GMA7 na si Attorney Annette Gozon Valdez, meron daw talaga silang collaboration na drama series pero secret daw muna at hindi pa pwedeng sabihin. Pero may usap-usapang si Sharon Cuneta raw ang bida kasamang isang kapuso actress na laging nagre-rate ang programa nito. Kasado na raw ito pero hindi pa nakakapagsimulang mag-story conference at look test dahil nagkasakit kasi ngayon si Sharon. Sa katunayan ay pumuntang Singapore ang megastar para magpagamot doon. Hindi pa sila nakapaglabas ng official statement dahil wala pa naman silang nasimulan. Mas mabuting hintay na lang daw ang kumpirmasyon mula mismo sa Kapuso at Kapamilya Network. Kung matutuloy ito, ngayon lang muli makakaarte ang megastar sa telebisyon at ngayon lang din siya uli mapapanood sa GMA7. Ang huling programa pa nito sa Kapuso Network ay ang GMA Super Show kasama pa si Herman Moreno, ilang dekada na ang nakakaraan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po naman sa Saudi Arabia. Ingat po kayo dyan ho sa mga suki natin dyan sa Kuwait. Marami pa rin ho tayong mga kababayang nakatutok doon, nag-aantabay ng mga development, pero marami din ang hindi pa nakaalis ng Pilipinas. Kansilado yung mga flight Ayan na. At doon ho sa mga pabalik sa Pilipinas, wag na hong magpasalubong na imported, palakasin natin ang mga produktong Pinoy. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang Tangerine Chocolate E-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15. Umaga, Pilipinas! 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Tiniyak ni Speaker Faustino Boji D. III. Handa ang House of Representatives na kumilos upang agad na maghatid ng konkretong tulong kasunod ng deklarasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency. Ipinahayag ni Speaker D ang buong suporta sa hakbang ng Pangulo na niya'y napapanahon upang maprotektahan ang bansa laban sa epekto ng tensyon sa Middle East, partikular na sa supply ng langis, presyo at ekonomiya. Sa ilalim ng Executive Number 110, inilagay ang bansa sa National Energy Emergency dahil sa imminent danger sa supply ng enerhiya dulot ng global disruption at pagtaas ng presyo ng langis. Itinatag din ng kautusan ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIF bilang whole of government framework upang tiyakin ang tuloy-tuloy na supply, serbisyo at aktibidad ng ekonomiya. Ayon kay D, pinabibilis din ng deklarasyon ang aksyon ng pamahalaan upang masiguro ang supply at maiwasan ang pagkantala ng mahalagang serbisyo. Sinabi rin ng Speaker na kumikilos na ang Kamara para sa agarang ginhawa kabilang ang pagpapasa sa Senado o pagpapasa sa Senado ng kaukulang suspensyon ng excise tax sa langis. Suportado din ni Speaker D ang UPLIF na anya'y nakatuon sa disiplina at koordinasyon ng pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan at walang sektor na mapapabayaan. Kanina pa hong pinag-uusapan ang sektor ng pagsasaka. Kasama na natin ang Secretary General ng Kilusan para sa Reformang Agraryo at Katarungang Panlipunan o Katarungan. Kasama natin si Secretary General Danny Carranza. Sir Danny, good morning. Magandang Sir Angel sa inyong mga tagapakinig sa DCRA. Opo, ang grupo ho ba na, gano'n ho ba karami ang miyembro ho ng Katarungan, Sir Danny?
Sa pambansang antas ho, kami ay nasa 18 probinsya at may higit kumulang 30,000 kasapi kami na pawang mga agrarian reform beneficiaries, kung hindi man claimants pa hanggang ngayon sa kanilang karapatan. At meron ding kaunting mangingisda at saka mga ilang komunidad ng katutubo. Oo. Kumbaga kayo yung direktang nagbubungkal ng bukid. Kayo yung direktang nagsasaka para may makain ang sambayan ng Pilipino. Ayan, ha? Anyway, nakarating na ho ba yung mga benepisyong mga ipinapangako ho sa inyo? Sa iba't ibang programa, bago ho magkaroon itong crisis natin sa kasalukuyan, ay unti-unti hong nakakarating. At sa katunayan, sa pakikipag-ugnayan namin, sa particular sa pagkakaroon ng suportang serbisyo ng mga magsasaka sa Department of Agriculture, ay unti-unti hong naibibigay. May isang area kami na kailan lang nakatanggap ng tractor at yung full implements na kailangan, kaya naging mas maayos ang pagsasaka doon sa isang lugar doon sa Bondok Peninsula. Medyo natatagalan ang pag-deliver ng mga programa, pero siguro inuunawa namin na ang ating burokrasya sumusunod sa mga proseso na kailangan para yung pagpapatupad ng programa hindi ma-question. So, mayroon din kaming natanggap kailan lang doon naman sa Eastern Samar and Leyte, tandaang drums para sa mga magsasaka natin na nagtutuba, gumagawa nung tinatawag na bahalina. Siyempre, natutuwa sila para makatulong yun sa pag-stock nila ng kanilang mga binebentang produkto. Sa ibang lugar, may mga trainings na natatanggap para sa coco-based na mga proseso. Dito sa pagpapatupad naman ng RA 11524, yung mga programa sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, unti-unti ring nakakapasok na sa mga barangay. Mabagal, hindi lahat na nabibigyan pa, pero siyempre tinatsagaan natin kasi inuunawa natin na may prosesong dinadaanan ng mga programa. Alam niyo, nakakatuwa nakakatuwa yung grupo niyo, ano ha? Inaamin niyo na mabagal, pero inuunawa niyo na yung ganung sitwasyon, ano ha? Ito ho bang Federation of Free Farmers kasama ho ninyo? Ay, hindi po. Nakakaugnayan sa ilang mga diskusyon sa mga usapin sa agrikultura, pero hiwalay na organisasyon po ang Federation of Free Farmers. Kasi balita ho namin, marang kamag-anak lang ni Leonie Montemayor ang miyembro nito eh. Hindi naman karamihan. Simula ho kay Dean ay parang ganun na. Okay. Teka muna. So, sinong kumakatawan talaga sa magsasaka party list? Actually ho, nung tumakbo ng 2022, ang magkakasama ay kami. Sina dating Congressman Argel Kabatbat at saka yung mga original na nasa Council of Leaders noong araw, plus yung mga base niya nationwide. Okay. Kasama na yung katarungan doon at iba't ibang grupo ng mga magsasaka. So sina Calyone ay kailan lang pumasok. Pero parang naging ibang faction mo ulit yon ng magsasaka party list. Pero kami ang original na initiator nung magsasaka party list. Kaso para sa magsasaka party list para yung idineklara ng COMELEC na dating representanteng kumakatawan sa pang party list, yung pasahero party list ay hindi maiproklama. So, kami ho yung magkakasama noon. So kaya lang hindi nga na-desisyonan ng napapanahon, kaya itong magsasaka party list na nalo noong 2022 ay hindi naupo. So ngayon nakaupo itong 2020. Ngayon ho, may kinatawan ho kayo sa Kongreso? Sa kasamaang palado ay hindi nanalo. Muntik lang. Hindi nanalo. Kaya ang problema ng magsasaka, wala siyang tinig na direktang nagpapahayag ng mga
pinakailangang batas para makatulong sa mga magsasaka natin sa kasalukuyan. Teka muna, akala ko may ruling ng Korte Suprema dito. Mayroon na akong ruling na sinasabing yung grupo nung Villamin at saka yung isa pa, si Ribor, ay hindi dapat maging kinatawan. So ang ruling ay na pinapaboran ng Supreme Court ay yung grupo na in-initiate namin sa pangalan ng legal counsel at ng magsasaka party list na si Attorney Jen Du. Hindi ang grupo nila pinaubaya usap. Opo, yung grupo namin. Hindi yung grupo nila Caglioni. Dalawa ulit. Hindi pa ako katatas pulong dun si Caglioni na magkaroon ng mga kaso eh. Naging bahagi na lang kina Caglioni nitong election ng 2025 dahil nagkaroon na naman ng tatlo ulit na set ng nominees, pero sa desisyon ng Korte Suprema, yung grupo dapat ni Attorney Jendo kung saan kami kasali ang dapat kilalanin. Kaya lang, yun nga nagkaroon ulit ng bagong faksyon dahil itong dating kinatawan ng magsasaka party list si Attorney Angel Cabatbat at kasama si Leonie, nagtayo ng sarili nilang grupo sa pamagitan ng isang special assembly na ginanap nila sa Gimba na walang pahintulot ng aming National Council. Kaya naging dalawa na naman. So napakahalaga na ang COMELEC magdesisyon kung sino talaga ang totoong magsasaka party list. Pero pinapanindigan namin na dahil nga sa mayorya ng National Council ay nandito sa grupo namin, na kami ang totoong magsasaka party list. At sana yun ang kilalanin ng COMELEC. Anyway, hintayin natin yung magiging ruling ng COMELEC dahil mukhang ito naman nasa radar na ni Chairman George Garcia. Anyway, so balikan ko lang kaya ko natanong yon kasi kung ang babasahin yung mga pahayag galing sa magsasaka party list na inaangkin ng grupo nila Caglioni, para bang ang tingin sa Department of Agriculture walang ginawang matino. para bang questionable lahat yung mga programa. Siguro yun ang appreciation nila sa nangyayari. Pero kami kasi malawak ang aming saklaw. Halos lahat ng aming chapters na ikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensyang may kinalaman sa pagsasaka. At pinapaunawa namin sa mga magsasaka na ang mga programa ay hindi yan basta-basta bumababa dahil may sinusunod ding pamantayan ang pamahalaan para matiyak na hindi sila sasabit. Lalo na ang daming usapin sa korupsyon, sa COA na pinapapanagutan niya ng gobyerno kung hindi tama ang pagpapatupad. So, itong aming pamamaraan ay kumbaga informed ng dekada na rin pag-ugnayan sa gobyerno. Marami kaming chapters na naghihirap para halimbawa maipatupad ang agrarian reform. Sobra lalong mahirap ang proseso sa agrarian reform. Pero bilang kilusan ng mga magbubukid, sinatsaga namin kasi may kalaban din kami sa issue ng agrarian reform. Sa mga programa kaugnay sa pagpapaunlad ng produktibidad, alam namin na kailangan kami ay ma-accredit, kailangan rehistrado, kailangan dumaan sa proseso. Mayroong nakaprograma sa tao ng mga pagbabudget sa ahensya ng gobyerno. Kaya hindi talaga ganun kadali, no? Sa issue ng programa sa pagsasaka sa palayan, meron naman kaming chapter sa Leyte na nakakapagsimula ng mamili ng palay dahil sa suporta ng DA, mahabang proseso ang dinaanan noon bago nangyari. Yung binabanggit ko sa inyo na yung kakabigay na tractor na may kompletong implement
May mahaba rin proseso ang pinaanan nun. Kailangan endorso ng MAU, kailangan bisitahin ang lugar kung saan ipapatupad yun. So, hindi ho automatic pag hiningi, bababa na parang milagro. Talagang proseso ho eh. So anyway, ang sinasabi nyo, hindi po pwedeng biglaan, hindi po pwedeng milagro. Kung kayo tatanungin, ano pa ang kinakailangan ho yung ayuda para matiyak natin ang food security sa harap ho ng krisis na ating kinakaharap ngayon, Dani? Marami ho. At ngayon, uunawain namin na dapat mas mabilis ang pagbaba ng programa dahil nagdeklara na nga ng pambansang emergency. Pero iba-ibang programa, iba-ibang klase ng mga mamamayan sa kanayunan, sa mga mahing isda. At kami, kinatutuwa namin, halimbawa dito sa Region 4A, nakipag-ugnayan kami sa BIFAR at yung BIFAR naman, mabilis namang tumugon at nagkaroon ng meeting sa ground mismo sa komunidad ng mga mangingisda kasama pa ang direktor ng BIFAR para tingnan kung ano ang pwedeng magawa at ang isang pinag-uusapan i-develop yung parang inland aquaculture na papaganahin sa pamagitan ng solar powered system ng tubig, supply ng tubig. Tapos sa mga mangingisda ngayon, ang problema ho natin talagang nalilimitahan ang paglaot, yung maliliit na mangingisda kasi mahal ang krudo o gasolina. So, yan lang maabot yung lugar na nandun ang isda na dapat nilang abutin dahil nga sa mahal ang krudo o gasolina. So dito kailangan talaga mapaabot agad yung tulong sa fuel subsidy. Sa mga magsasaka naman kailangan medyo yung burokrasyang dinadaanan ng pagbaba ng programa medyo mawalis yan ngayon dahil nga sa emergency na sitwasyon natin, yung seeds, yung inputs, yung fertilizers kung meron ay dapat maibaba agad yan sa mga magsasaka na handa at gustong maging produktibo agad lalo na dahil sa naging issue na ngayon yung presyo ng pagkain. So, pero Sir Danny, dapat ibaba na dapat ay mangyari. Pero Sir Danny, kayo naman ay may direktang access kay Secretary Kiko Laurel. Nakakausap na naman sila ng direkta. Opo, sa totoo lang, medyo mataas ang appreciation namin kay Secretary Laurel kasi nga madami ho ng mga sekretaryo na pinagdaanan namin sa Department of Agriculture. Itong si Secretary Laurel ay nagbibigay daan sa mga request ng dialogue. Kaya nga simula 2023 hanggang nung last year, ay 3 beses na namin siya nakaharap at siya mismo ang nagsasabi sa mga magsasaka na ibibigay ito subject sa mga ilang, siyempre yun ang proseso ng pagbabalidate kung ano ang pwedeng mangyari. So at bahagi ng mga naibigay ngayon ay yung mga naipangako niya. Kaya palagay ko pinagsisikapan naman ng kagawaran ngayon ng matugunan Department of Agriculture natugunan ang mga pangailangan. Okay. Sige, Sir Danny, anyway, papalaw po namin sa COMELEC yung isyong inyong idinulog kanina, nang sa gayon maliwanagan ho talaga kung sino bang dapat kumatawan sa inyong party list na dapat nagiging boses ng mga magsasaka diyan po sa Kongreso. In the meantime, maraming salamat po for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat po, Angel. Magandang umaga po sa lahat ng inyong tagapakinig sa buong bansa. Maraming salamat po. Si Ginoong Danny Carranza ng Kilusan para sa Reformang Agraryo at Katarungang Panlipunan o Katarungan. Magandang umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas!
46 na makalipas ang alas 4. Uy, nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekta po yan ng ating pag-edad, ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa namikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucose green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. 47 makalipas ang alas 5. Mamalengke muna tayo, nasa Panghulo, Malabon, si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Ay bukod na Kuya Lidel, medyo mababa pa rin yun ang presyo ng manok dahil nasa 150 pesos sa Panghulo market dito sa Malabon. Apang itong baboy gel ay nasa 350 hanggang 370 yung presyo ng baboy. Yung pork chop 360, kiniling 360, yung pataulihan ay 350. Higit pa rin ang unahan abang nepo gel ay umaabot na ng 390 pesos. Hindi naman natin nag-presyo ng kambing dahil nasa 500 pesos pa rin. Kapag gusto mo ng ulat pa ay 450, pang papaitan ay 250 at baka naman ay 470 pesos. Pero bumaba naman ang presyo ng mga isda. Ang bangus, yung dating naibili natin ng 240 at 250, ngayon ay 200 pesos. Ito na yung pinakamagandang klase ng bangus tagupan. Pero kapag umabot na ito ng tanghali, minsan yung halos 1 kilo kingkel ay pagigili mo na lamang ng 120 hanggang 150 pesos bawat isa. Nasa 160 naman yung kapag sinabi mong bangus Bulacan, bangus Pampanga, ito naman ay babibili mo ng 150 pesos, halos magkaparehas labang ng size. Ang tilapia ay itong pinakamagandang klase ng kingkel ay 110 pesos. Yung tilapia Bulacan ay mabibili mo ng 80 to 90 pesos. Ang galunggong ay 220, yellowfin 260. Halos bumaba ito ng halos 30 pesos. Pusit lumot 180, ang pusit kalawang 160, ang pangkalamaris naman ay mabibili na lamang ito ng 280 pesos. Yung shrimps, wala sa dating 400, itong pinakamura ngayon ay 320, susundan ng 500, 650, yung dating 1 to ay mabibili ko ng 800 pesos. Yung espada, 320, ang bisugo, 220, ang lapu-lapu, 350, ang espada, 240 pesos. Sa presyo naman ng mga gulay, halos hindi rin halos tumaas pa ko yun dahil itong pipino ay pinatili pa rin 120 pesos, ang sayote ay 200 pesos. Yung palaya, 160, pero yung bilog mas mahal bahagya ng 180 pesos bawat kilo. Kalabasa 60 pesos pa rin. Kamatis meron pa rin nabibili ng 40, 50 hanggang 80 bawat kilo. Wala paggalaw ibang presyo ng mga gulay at prutas. Wala pa rin paggalaw maliban sa saging na 90 sa presyo naman ng bigas. Pero 48, 50, 58, yung susundan ng 61, itong Delicious, brown rice 58, red rice 62, and Japanese rice 57, yung malagkit 58, 80, hanggang 100 pesos. Yan, Kuya Jill, ating apply sa laboratory ng report. Maraming dito sa Pangulo, Malabon. Report 3, and hindi ko nagulang sa DCRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. 160 katao, timbog naman sa illegal na sabungan sa Tondo. Ayun, may mga online operators din. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Abot sa 100 at ayon na pong individual ang inaresto sa isang operasyon laban sa illegal na sabong sa Tondo, Maynila. Pinangunahan ng Manila Police District at ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsalakay sa isang illegal na sabungan sa Bitas, Barangay 163 na ilang beses na umanong inireklamo ng mga residente. Ayon kay CIDG Manila District Field Unit Chief, Police Lieutenant Colonel Angelo Camuyot, karamihan sa mga inaresto
ay mga mananayat operator ng online sabong. Kabilang din sa mga inaresto ang ilang babaeng teller. Samantala, siko mamuno ang bibig ng mga opisyal ng barangay kaugnay sa operasyon. Nabatid na ibinobroadcast umano ang illegal na sabong sa isang lokal na website kaya inaala pa ng mga otoridad ang iba pang posibleng kasabwat. Inilusad ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon na talamak ng illegal at online na sabong sa naturang lugar. Ito si Bay Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Anong ginagawa ng matagal nang nag-ooperate yan, boy? Kasi bakit ang tagal lang bawal ng online sabong eh? Eh bakit meron? Organisado pa Walang yung barangay, ano sabi ng barangay diyan? Baka nakatakip daw yung mata, kaya yan yung mga reklamo ng mga residente. Matagal na yan, ang alam ko, matagal na yan na inireklamo. Gumalaw na rin ang mga tauhan ng NPD at ng CIDG ng Manila ang nag-operate dyan sa naturang illegal na sabong. Dapat managot dyan yung mga barangay kapitan. Diba yung mga barangay official? Sila imposible namang hindi nila alam yan. Ano sila? Bulag o tanga? Diba? Maingay nga raw yan Kuya Angel Kaya ang residente mismo ang nagreklamo. Sige, thank you boy. Papalo up natin yan. Ayan. Yun yung makikita na lagana pa rin ho talaga ang mga illegal na sugal. Ang online sabong na yan, yung mga pogo, nagliba na pa rin ho yan. Hanggang ngayon. Kaya nga kinakailangan ho talaga masidhing pang kampanya laban ho dito sa mga illegal na sugal na ito na gumagamit pa rin po ng mga online platforms. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, magandang umaga po sa mga taga taga Department of Finance. Ayan, ha? May nangiintriga sa boss nyo, ha? Aba, si Secretary Go daw ay hanggang June na lang. Ayon po ito sa isang opisyal, hindi muna natin pangalanan, na nag-aambisyong papalit daw po kay Secretary Go. At ang pinangangalandakan niya sa kanyang ehensya, hanggang June na lang daw po si Secretary. Yan. Excuse me. Para bang napakagaling ang performance ito para mga landakan doon sa kanyang mga tauhan na papalitan na nila ang kanyang bossing. Ayan. Maganda umaga, Pilipinas! PNP heightened alert sa pagpapatay po ng mga key installation sa gitna ng State of National Energy Emergency. Detalye na balita mula kay Ignel Parosa, Arish 52. Ignel, good morning. Kuya Angel, tiniyak na pabasang pulisya ang kahandaan itong tumugon sa idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos na State of National Energy Emergency. Epekto ng tensyon pa rin sa gitnang silangan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Sr., heightened na ang preparasyon ng buong pwersa ng hanay sa buong bansa. Lalo na pagdating sa pagbabantay sa mga key installation, critical facility at mga komunidad. Special mention kasi ang PNP sa kalatas na inilabas ng Malacanang na umaatas sa mga law enforcement agency na sumuporta sa mga aktibidad layong magtipid sa enerhiya at pagdatid sa mga pangunahing tulong sa mga mamamayan. Gayong din nakamonitor at tamtama ng tumugon ng buong kapabilidad ng pulisya sa mga posibleng gumambala sa public order. Naura ng pinapik ng Department of Energy ang PNP sa pagbabantay sa mga posibleng profiteering at hoarding sa mga produktong petrolyo. Sa huling ulap, 4 na nga narasto sa Albay. 2 gasolinahan ang nasampulan sa Samar at Nueva Vizcaya at higit sa 400 gas stations na ang naitatalang nagsasara at patuloy na iniimbestigahan. Ako si Edniel Barrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ignel. Maayong aga, maupay aga sa mga taga Santa Fe, Leyte. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang, 6 na umaga.